Hey mga brods, alam naman natin ng import ng SMB ay si EJ Anosike. Pero alam nyo ba mga kabrods na alam natin na nagbakbakan na ngayon sa quarterfinals round against Converge FiberXers. Tapos nakapost na nga na ito pong si EJ Anosike ay siya na official na maglalaro sa Game 1 against Converge FiberXers mamaya mga kabrods sa Ninoy Aquino Stadium. At yun nga mga brods, once na hindi nga umayos ito pong performance ni EJ Anosike ay bigla itong papalitan. Well mga kabrods, Jordan Adams nga hindi na talaga makakabalik sa SMB this whole conference mga brods. At alam naman natin ang SMB ay palit-palit ito ng import. Ito na nga mga brods, kapag hindi na nga umayos ang performance na ito ni Anosike versus Converge FiberXers sa quarterfinals round, eh mga brods, naalala nyo ba, ito pong si Arizona Reed mga kabrods. Sa lahat po ng mga San Miguel fans, diehard San Miguel fans, ay kilala nila ito kung talagang totoong fan sila mga kabrods. Si Arizona Reed lang naman, yung dating naging import ng Reino Ocean taong 2011 mga brods, at siya ang naging best import of the conference that time. Then after yan, 2013 and 2014, bumalik ulit siya ng Reino Ocean Elasto Painters. Tapos bigla na itong kinuha ng San Miguel taong 2015, 2016, and 2018 mga kabrods. Ito pong si Arizona Reed, dahil grabe rin naman ito pong 6'5" small forward American player na ito mga kabrods ay talagang siya punot dulo ng laro na kung paano manalo ang isang pupunan mga kabrods. Lalong lalo na ngayon ay veterano na ito pong si Arizona Reed. At yun nga, noong 2015 na Governors Cup ay dito niya napakampiyon ang San Miguel Beermen mga kabrods sa Governors Cup 2015 mga kabrods. At dito na nga talagang malaki na ang respeto ng SMB kay Arizona Reed. Once na mapakampiyon mo ang SMB, may paglalagyan ka pagbalik mo mga kabrods sa PBA. Kaya ito na nga pong si AZ Reed ay kilala rin naman natin yung galawan na skill set nito. Grabe to, kung uminit sa tres mga kabrods, ang hirap pigilan, maliksi rin. And yun nga, isa itong point forward mga brods, height niyang 6'5", talagang kayang-kaya niyang umiscore mga kabrods. At iba't ibang mga bansa na rin yung mga talagang napaglaruan na ito as an import mga kabrods. Di man ito naging NBA player, undrafted siya dati noong 2008 NBA draft mga kabrods, pero yung experience ni AZ Reed mga brods over the years ay talagang maganda na at lumalakas pa. Sa edad niyang 38 years old mga kabrods, sa veterano na yan. Maski nga si Lebron, ganyan na rin yung edaran, di ba? Kaya dito sa pagbalik niya sa PBA, if ever man talaga na ito pong si Anosike ay hindi man maayos yung kanyang nilalaro, isa sa mga i-reserva nilang import, ito pong si AZ Reed. Well, madali na ito sa SMB. Bakit mga bros? Matagal ba naman nilang nakasama na? Ito pong si AZ Reed, ilang conference din yan mga kabrods, at alam na ni AZ Reed yung sistema ng SMB. Syempre, nandito pa rin naman yung mga naging player yung championship taong 2015 Governors Cup sa SMB, like sina John Mar Fajardo, Chris Ross, and Marshall Lassiter. Andyan pa sila mga kabrods, kaya yung chemistry ay hindi pa rin mawawala dito sa SMB. And si Coach Leo Austria, lalo na mga kabrods, na handle pa si AZ Reed mga kabrods. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba worth it pa ba ito pong si AZ Reed? Walang pinaglaruan nito Bangkok Tigers sa Thailand mga kabrods. Last year pa yan, pero ngayon available naman ito pong si Reed. Pumirma ng kahit anong kupunan sa iba't ibang bansa. Comment mo lang pa mo dito mga brods, at isa natin yan. This video is brought to you by 1xBet. So matagal ko nang ginagamit ito mga brods at kumikita na rin ako dito, kaya i-share ko ito sa inyo kung saan ito pong 1xBet ay isang betting platform. Pwede kang tumaya dito ng mga paborito mong kupunan, mapa PBA, NBA, at kahit anong sports mga brods. So kaya nga, para makukuha mo yan, gamitin ang promo code na 1x overrated. Get up to 5,000 deposit bonus mga kabrods. And yung link nandyan sa pin comment section sa ibaba. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Tony Bishop is back na ba mga kabrods sa Barangay Nebra San Miguel, dahil nababalita nga ito pong si Justin Brownlee gustong paghihingahin ito ng SBP, dahil November 21 na nga ang laban ng Gilas Pilipinas against New Zealand sa ating FIBA Asia Cup qualifiers. At yun nga, mapapagod si JB kung talagang paglalaro siya ng Hinebra all throughout the season, dahil quarterfinals pa lang mga kabrods ay mag-o-October na mga brods. Kaya pagod si JB sa November 21 if ever siya talaga ang kunin as a naturalized import ng Gilas Pilipinas mga kabrods. Kaya ito,
they will bring back Tony Bishop if ever man, mga kabrods. Ito pong FIBA Asia Cup qualifiers ay malaking importante talaga ito para sa kanila dahil syempre kapag hindi ka na-qualify sa Asia, syempre hindi ka na makakatungtong sa World Cup and Olympics, mga kabrods, sa next years. Kaya ito po mga brods, ito pong si Tony Bishop ay alam natin last year na rin itong naging import ng Barangay Ginebra San Miguel. Alam na rin ni Tony Bishop yung laruan ng Ginebra, yung sistema, lalong-lalo na hindi man niya napakampiyon ng Ginebra last year, pero grabe rin ang pinakita ng isang Tony Bishop. Parang hindi sila nawalan ng Justin Brownlee. So ito mga kabrods, ito yung gagawin ng Ginebra kung talagang gusto nilang pagpahingahin ang naturalized import ng ating Pilipinas, ay they will bring back Tony Bishop, mga brods, para naman mahaba ang pahinga ni JB at makapag-ensayo na sa ating Philippine team. At alam naman natin na ito pong si Tony Bishop ay kasalukuyang naglalaro sa Puerto Rico sa Vaqueros de Bayamon, mga kabrods. Pero syempre isang tawag lang din ito kay Tony Bishop ng Barangay Ginebra San Miguel at papayag ito, mga brods, dahil sa Vaqueros de Bayamon di rin natin alam kung talagang tatagal na yung kontrata dyan ni Tony Bishop or malapit nang matapos, mga kabrods, dahil syempre end of the year na rin tayo ng 2024, malapit na yan. Kaya dito sa quarterfinals ay malaking bagay ito kung mabalik nila si Tony Bishop. So parang hindi sila nawalan ng Justin Brownlee. At yun nga, sabi nga nila, yung last game ng Ginebra against NLEX Road Warriors na na-cramps ito pong si Justin Brownlee, sabi nga nila parang na yun, umiinda lang kunyari si JB para if ever man mapalitan agad siya dahil syempre makapagpahinga rin siya sa Gilas Pilipinas team, mga kabrods. Pero yun nga, cramps lang yan, pero syempre warrior rin si JB and hindi rin naman ito nagkukunyaring may sakit, talagang naramdaman niya yun sa game against NLEX Road Warriors. Pero ito, babalik ulit siya at titignan natin, mga brods, kung hindi man ito pagpahingain ng SBP ay dito na siya maglalaro sa quarterfinals mamaya against Meralco Boats. At isa pa rin dito, mga brods, Meralco Boats, ito yung dating kuponan ni Tony Bishop, mga brods, bago siya maging import ng Ginebra. At yun nga, alam na ni Tony Bishop yung galawan at laruan sa Meralco. At syempre, naging import siya dyan. Alam na rin niya kung paano yung weakness and paano talunin yung kuponan na ito, mga kabrods. And well, ito pong si JB, syempre alam natin na if ever man talagang hindi siya pagpapahinganin, siya na yung maglalaro all throughout the quarterfinals round against Meralco Boats best of 5 series mamaya, mga kabrods. Dito natin malalaman mamaya kung talagang hindi ba pagpapahingayin ito pong si JB, and dahil ang dami na nga mga movements ng mga bawat kuponan, lalo na yung mga change ng import, mga kabrods. Ang Ginebra na lang ang di talaga nagpapalit dahil si JB lagi ang kanilang steady import, mga brods. Kaya ikaw, mga brods, sa tingin nyo ba ito pong si Tony Bishop, worth it ba itong ipalitan si JB para makapagpahinga si JB para sa Gilas Pilipinas natin? And if ever man, si JB na talaga ang magiging import ng Ginebra sa buong season natin, mga brods. Good luck din sa Barangay Ginebra San Miguel and Meralco Boats. Kaya ikaw, mga brods, sino ang manok nyo? Kaya kampihan na. Salamat po sa panonood, mga brods. This is our related highlights lang. I'm out.